Ang pagtataguyod ng anak ay isang tungkulin para sa mga gustong maging magulang. Kaya nga may ilan na gagawin ang lahat kahit mapalayo man sila sa kanilang mga anak upang maibigay lamang sa mga ito ang kanilang pangangailangan. Ikaw kabarangay, anong handa mong isakripisyo para sa mga anak mo? Pakinggan ang kwento ni J. Mark sa Barangay Love Stories, #BLS sa bawat patak. Kabarangay, Papa Chubs na naman! But this time, ubani ko ninyo, maminaw ta. Join me sa programang Barangay Love Stories sa Barangay FM 100.7. Kaya tune in lang mo din ha. Sa mga naka-tune in, pakusgi. And makita po ninyo sa online Kabarangay. Sa Barangay FM 100.7, Cagayan de Oro Facebook page. O sa Facebook page ni Papa Chubs. Naka-Barangay Love Stories while you are sa minyong gibuhat diya. While you are having your lunch or kamo lang magtrabaho. Oh, pakuski ng radyo Kabarangay. Ubani ko ninyo. Alas 12 in punto sa atong oras. Barangay Love Stories na! James Rada, hello po. Dala kayo, ako sa trapuhan. Ayun. Hello po. Kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Shout out James Rada, Linlin Veronilia, hello po, pa-shout out. Papa Chubs, maayong udto, shout out from Consolacion. Shout out po ko sa lugar namo sa Sayas. Maniud to ta Papa Chubs. Watching from Consolacion, Papa Chubs ang pogi mo na. Di naman pogi. Konti lang. Tagpo. Alakha at iyak, ligaya at lungkot. Sa alaalay, masinop na inipon. Pakinggan mo, sigaw ng iyong puso. Ang diwa ay hayaang maglakbay. Pakishare po ating Facebook Live. Pakishare naman po dyan. Yaman ng alaala sa buhay mong taglay. Yvonne Idlamo, hello po. Perting Buyaga. O, Buyagayo. Hello po.
Lilibet Amilawyana, hello po. Yaman ng ala-ala. Sa buhay mo. Ang pagtataguyod ng anak ay isang tungkulin para sa mga gustong maging magulang. Kaya nga may iilan na gagawin ang lahat kahit mapalayo man sila sa kanilang mga anak upang maibigay lamang sa mga ito ang kanilang pangangailangan. Ikaw ka barangay, ano ang handa mong isakripisyo para sa mga anak mo? Dear Papa Dudut, hindi lang mga ilaw ng tahanan ang handang magsakripisyo para sa kanilang mga anak, kundi maging ang mga tulad namin na haligi ng tahanan. Kaya nga kahit mahirap mapalayo sa pamilya ay tinitiis ko ang lungkot. Mabigyan lang na magandang kinabukasan ang aking anak na naiwan sa Pilipinas. Walang gabi bago ako matulog na hindi ko iniisip ang magiging buhay ng anak ko sa hinaharap. Sakaling wala akong ipong pera. Buti na lamang kahit papaano ay napapasaya ako ng programa ninyong Barangay Love Stories na madalas ko pong pinakikinggan online. Tapos isang araw ay naisip kong magpadala na lamang ng sulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang aking kwento, Papa Dudut. Bago tayo pumunta doon, magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang J-Mart. 31 years old at isang OFW dito sa Taiwan. Bali factory worker ako rito at mag-iisang taon pa lamang ngayong 2025. Tubong Quezon City ako at nasa biyanang kong babae ang kaisa-isa kong anak. Mahirap na talaga ang pamilya namin noong araw. Eh, hindi nga ako nakatungtong sa kolehiyo at hanggang high school lamang ang natapos ko. Sa kabila ng lahat, masipag ako at madiskarte sa buhay. Sa katunayan ay marami na akong negosyong pinasok pero lahat ay kulelat dahil nahihirapan akong palaguin ang puhunan ko. Siguro ay dahil wala akong sapat na kaalaman. Na-scam at inuutangan pero hindi binabayaran. Hanggang sa nakapasok at nagtrabaho na lamang ako bilang janitor. Papadudot bunso ako sa 6 na magkakapatid at lahat ng mga kuya at ate ko ay may sarili. Nadari akong kuhan, nadari yung playlist. Playlist. Pareho na rin Shout patay outs. ang mga magulang namin. Kaya mag-isa na lamang akong namumuhay ng mga panahong nakilala ko si Katrina, ang nanay ng anak ko. Sa isang online dating app kami nagkakilala. Oy, dating up! Ayaw mo lang dating up. Sarap ba? Sarap ng ano? Yung burger tsaka fries na sinasawsaw mo sa ice cream. Ay, oo naman! Favorite ko tong burger, pero mas panalo tong fries na sinasawsaw sa ice cream. Ngayon ko lang nalaman na pwede pala tong gawing sausawan. Sanay lang kasi ako sa ketchup eh. Kanya-kanyang trip lang naman yan. Madalas ginagawa ko rin yan pag naaalatan ako masyado sa fries nila. Kuya ko nga pala nagturo sa akin yan. Nakita raw niya sa anak niya kaya ginaya niya. Talaga? Ibang klase na rin ang panahon natin ngayon, ano?
mga matatanda. Pero sigurado ako na tinuruan lang din naman yung pamangking ko ng mga kalaro niya. At salamat din sa pagtuturo sa akin. Hindi kasi ako mahilig sa fries. Kasi tama ka na minsan medyo maalat talaga. Hello Pero po. ngayon, may pangontra na ako sa alat kapag sinawsaw sa ice cream. Mas masarap pa. Salamat ulit. Wala yun, ano ka ba? Maliit na bagay lang yun. Ang totoo, ako nga ang dapat magpasalamat sa'yo eh. Saan naman? Kasi pumayag kang makipagkita sa akin. Bakit naman hindi? Mabait ka naman. Tsaka maayos kang kausap sa chat. Sabihin na natin ganun na okay akong kausap para sa'yo. Pero ano kasi, Kasi ano, baka lang na-turn off ka nung sinabi ko yung trabaho ko sa'yo. Na janitor lang ako. Huy! Ay, pagpawan. sa pagiging janitor. Walang masama nga. Marang nga trabaho yun. Hindi ka lang basta janitor ha, kundi janitor ka. Yung serbisyo mo kailangan niya ng isang kumpanya para maging malinis at organisado yung lugar nila. Salamat na ganyan yung naiisip mo. Nahihiya lang kasi talaga. Shout ako out, na shout out, shout out. trabaho mo. Shoutout lang sa family, sa Zayas, Papa Chaps, Lilibet, Yana. Huwag mo sabihin yan. Maniot Tota, Papa Chaps, shoutout lang ko sa Maigso. Unang ko na Britis Balios sa Jollibee Balios. Automatic na yun agad yung naiisip ko. Joey Balios, Ginatilan, Junior Ginatilan. Sabi mo nga, Then ako mama na guwapa, Solida Balios. Thank you, Papa Chaps, and God bless. Maayong nga po, Papa Chaps, sa Minaw Midri sa Balubal. Hello po sa mga taga Balubal. Jumong Gako, silo po. Liling Uging, maayong udto, Teacher DJ, Papa Chaps. Hello! sa bagay, maiba nga pala tayo. Ano yun? Kailan ka pala huling nagkaroon ng boyfriend? Parang 2 years ago pa yata yun. Gaano kayo katagal? Nakalimutan ko na nga lang kung ilang taon na kami kasi syempre, kinalimutan ko na siya simula nung naghiwalay kami. In fact, kasal na lang talagang kulang sa amin pero life happens. Bakit kayo naghiwalay? Anong dahilan? Siguro hindi lang kami talaga yung nakatadhana sa isa't isa. Tsaka bukod doon, ilang beses na siyang nagloko eh. Ako naman si Gaga, mahilig yata sa red flag. Imbis na hiwalayan ko na siya nung unang beses niya akong niloko, winagayway ko pa sa ere yung pagiging red flag niya. In short, binigyan ko pa siya ng hindi lang isa, kundi maraming tsansa para mas lokohin at saktan ako. Paano mo na-realize na ayaw mo na? Nung malaman ko na nabuntis niya yung best friend ko na paulit-ulit na dahilan ng pag-aaway namin. Sabi ko na lang sa sarili ko na, girl, tama na. Maawa ka na sa sarili mo. Ayun, doon ko na siya hiniwalayan. Grabe rin pala yung ginawa niya sa'yo, no? Nakakatrauma. Sinabi mo pa. Kaya nga pagkatapos nun, 2 taon din akong hindi nagpaligaw o nag-boyfriend. Wala eh, nag-trauma na eh. Sabi mo nga. Tsaka, in-enjoy ko muna yung pagiging single ko nun. Hanggang sa na-realize ko na gusto ko na ulit ma-inlove. Kaya ka ba nasa dating app? Oo. Tsaka kaya kita nakilala dun. Eh ikaw, bakit ka naman nasa dating app? Tulad mo, gusto ko rin ma-inlove. Hey! Swerte mo nakilala mo ako kasi kung hindi mo na itatanong, masarap ako magmahal. Aba, tinuwanan lang ako. Hindi ka naniniwala? Ano? Sabihin mo, hindi ka naniniwala, no? Ako wala ko kabalo kung si may tabo. Naman siguro sa kasabihan na to see is to believe. Kaya maniniwala lang ako kapag pinatunayan mo. Ibang klase, ako pa talaga yung hinamon. Ayos mukhang palaban ka. Ayoko naman. Wala yata akong inaatrasan. Sa dami ba naman ng masasakit na pinagdaanan ko sa buhay ko? Sisiw na lang yung mga hamon mo. Kahit sino, lalabanan ko. lang, baka isipin mo, napaka ko naman. Wala ako iniisip na ganyan. Naaliw nga ako sa'yo eh. Aba, at ginawa mo pa akong clown, ha? Uy, hindi oh. Ano ka? Biro lang. Buti pa kain na lang tayo, tapos ikaw naman magkwento tungkol sa dati mong love life. Papatudot maganda si Katrina. Siya ang tipo kong babae at aminin kong natulala talaga ako ng sandali ng unang beses ko siyang makita. Akala ko nga ay nananaginip lamang ako lalo na nung pumayag siyang makipagkita sa akin. Simula kasi noong nagkausap kami ay hindi ko na itinago sa kanya ang trabaho ko. Nag-alala lamang ako dahil baka hindi niya ako tanggapin kahit bilang kaibigan man lamang dahil nga sa pagiging janitor ko. Hindi naman po sa minamaliit ko ang trabaho ko. Alam ko sa sarili kong marangal ang ginagawa ko at nagsisikap naman ako sa buhay. Pero kung may pwede pa akong gawin
Di lang yun mag-expect. Ang importante sa akin ay sumugal ako sa pag... Sumugal! Siguro ikakampi ko pa rin ang langit dahil pumayag si Katrina na ligawan ko siya. Sumugal! Hindi nagtagal ay pinapunta niya ako sa bahay nila para ipakilala sa kanyang nanay, Papa Dudut. Chaps! Chaps? Wala. Ulit ko sa amo karon day. Ito na ang special banana cue ko. Masarap Hindi yan. ko balik nga sa Mas bro. masarap pa sa mga nabibili nyo dyan sa labas. Sige na, merienda muna kayo. Salamat po, Nay. Walang anuman. Teka, upo ako para makapagkwentuhan kami ng messenger nyo. Ayan, Sino pong messenger? Ha? Ay, sino pa ba eh? Di yung kasama mo. Ako po? Ay, oo. Ikaw lang naman yung kasama ng anak ko rito sa bahay namin, ah. May iba pa ba? May iba pa ba na hindi ko nakikita? Wala na po. Yun naman pala eh. Hi guys! Galing yung messenger, Nay. Sa'yo. Sabi mo may paparating kang bisita. Yung messenger ng opisina nyo kamo, siya yun, di ba? Ah, hindi na po Lo! natuloy yun. Saan yung mo? Tsaka Lo! hindi po Mga messenger pinabali si ba? Naliligaw ko po siya at pinapunta ko siya rito sa Pinabali-bali ang kalo. Kilala nyo. Ah, ganun ba? Responsive na pati si Neymar. Naku, sorry, iho. Akala ko kasi ikaw yung messenger na kanina pa hinihintay ng anak ko. Ito naman kasing si Katrina, hindi nagsabi na hindi na pala tuloy yung hinihintay niya. Napagkamalan ko pa tuloy itong maniligaw. At teka, tama ba yung narinig ko na sinabi mo? Na maniligaw ko po si J-Mark? Sige, J-Mark ha? Tama naman po. Iya mo! Sigaw na eh. Nagulat lang kasi ako. Pero bito, wey. Ako na ba ang taste mo sa lalaki? Wala, Oh? suko ang mama. Ano pa bang pinagsasabi niyo? Dating man sila Akala ko nag-ila. kasi tipo mo yung maputi at saka makinis eh. Kaso itong maniligaw mo. Inood yung ingo ni Papardy ba? Wala rin ng 700,000 himo ba? Basta magugol ang babae sa Mukha inyo. pang dry. Parang hindi nasasayaran ng lotion. Walayran buranggos babae ba sa may Totoo naman eh. Huwag mo sanang mamasamain, no, J-Mark? Tama ba? Opo, tama po. Dahil sulto Pero, ko si Lucky ba eh. construction worker ka ba? Nay! Bakit? Ay, hindi Anong bakit? Kung ano-ano pong tinatanong niyo kay J-Mark eh. Ayos lang naman, Katrina. Walang problema. Siguro gusto lang talaga malaman ng nanay mo yung trabaho ko. Ano ba niya? Tama! Janitor. Tama yun! Siyempre bilang nanay mo, responsibilidad kong alamin ang background ng mga manliligaw mo, no? Buti pa si J-Mark naiintindihan Office ako. worker. Naiintindihan ko rin naman Office kayo. worker, nag-ila sila sa dating app. Turot yung pagkakatanong nyo. Wala namang masama sa tanong ko. Ako nandiyan dito. Masyado Ako ka sinali. na kasing sensitibo. Basta balik tayo sa'yo, J-Mark. Pero mo Ano nga ulit basta ang kayo trabaho mo? nagmamahalan kayo. Curious lang ako. Masama mamasamain, ha? Hindi ko Dato naman lagi po mo ba? minasama. Doktor ba? Bale, janitor po ako. Yun po ang trabaho ko. Ha? Janitor? Yung naglalampaso ng sahig? Naglilinis ng mga basura sa opisina? Opo, yun nga po. Katrina naman! Bakit po? Paano ba talaga ang taste mo sa lalaki? Hindi lang sa itsura, pati na rin sa trabaho ng manliligaw mo. Sigurado ka na ba talaga sa taong to? Opo, tsaka wala naman pong masama sa pagiging janitor. True. Oo nga, pero hindi kita pinag-aral at pinagtapos ng kolehiyo para bumagsak lang sa isang katulad niya na ganyan lang ang trabaho. Di ba? Sorry pero ano bang tinapos mo? High school lang po. Kita mo na? Kaya janitor ka kasi high school graduate ka lang. Nay, Minusan. sumusobra na po kayo sa mga sinasabi niyo kay J-Mark. Hindi ako sumusobra. Okay, J-Mark. Tama lang naman na tanungin ko siya at alamin ang kapasidad niyang ibigay sa iyo ang mga luho mo sakaling maging kayo. Hindi mo man lang ba yun naisip, ha? Kasi kung hindi, pwes, ako na nani mo naiisip ko yon. Huwag yun naman pong malitin si J-Mark. Pati na rin yung trabaho niya. Maliit naman talaga yung trabaho niya. Ano magagawa ko? Marangal po ang pagiging janitor. Hindi po siya nagnanakaw para kumita. Ay, ang ganda ng lahi. Kontraktor. Ako talaga. Ewan ko sa'yo. Santissima ka. Sumasakit ang bumbunan ko sa'yo eh. Uy, maayos na laki, uy. Kaminusan, no? Papa Dudut, matagal na
Pa-shout out Papa Chops, gikusog na ginako ang among speaker para madungog ka. Oy, salamat. Salamat Marites Kinatilan. Reyna Salvo, hello po. Kaya hindi talaga ako pumapasok sa isang relasyon. Kaya nga, inabala ko na lamang ang sarili ko sa pagtatrabaho habang nag-iipon. Pero dahil pamahal ng pamahal ang mga bilihin at paminsan-minsan, ay nahihingan pa ako ng tulong ng mga kapatid ko ay nababawasan Busing! ang ipon ko. Kaya Mayong hapon diha. tinalaban ako ng gusto Boss ko sa Ronel sinabi Bayon ng diha sa may Katrina USTP. tungkol sa trabaho ko. Naisip ko kung kaya ko bang ibigay sa anak niya ang buhay na kinasanayan nito kung sumisweldo lamang ako ng sapat para sa akin. Okay. Matutod para ko Wala. pinuhusan ng malamig na tubig With coffee. ng mga panahon yun. Buti na lamang at nandun si Katrina para saluhin ako at ipagtanggol sa nanay niya. Matapos niya Ingat, Papa Bards! ang pananahimik ko Ingat ya, ingat. pagkatapos ng pag-uusap namin. Sakit ba kayo? Mao na ron kay pakaminos mo, di mo makaminos. Naunsa ba? Na. Papa Chops, murag lami kay plansahon ang bakba sa iyang inahan. Ako'y inanaon mo uli jud ko maghulang hihay sa duyan ba. Pagino kan na pug kayo, kanang ubos pug kayo ang paglantaw nga barangay ba. Makawala og confidence sa katong nanguyab nga lalaki. Sa di problema no, as long as marangal ang work na naging siguro ang naging siguro ang mindset sa pipila ka nato nga kung engineer ka, ang imong maminyuan engineer pod. Pero sa man lugar na nga di man gid siya naigugma or makapares lagi og kanang kumawgid ang imong gusto, binuangan man imong anak, sugot ka binuangan imong anak.
Huwag namang ganyan. Pantay-pantay lang tayo ka barangay. Ang importante na ang respeto. Sapot mo daw. Okay, gisapot ko ka barangay. Mga tagtag palipay. Sige mga tagtag palipay ha. Make sure nga nakalike and follow mo sa among Facebook page. Sa Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro Facebook page. O later, sa akong pagbalik ka barangay, mo accept ko og caller katong una nga caller nga makatawag sa 0967496945. Again sa 0967496945. Ug matubag akong mga pipila lang kapangutana, diretso na. Naamoy pahalipay gikan sa Barangay FM. 12:26 sa atong oras. Palayon na ka barangay. Time check is brought to you by Putita pa rin ba ang Pasko nyo? Pili na ng Surf Powder para sa instant puti in as fast as 2 minutes at instant pango based on internal technical tests on cotton after one wash. Results may vary. Esquilan. Enjoy ang kinabuhi kung mo bye-bye sa agay. With Esquilan, mas mutalang para sa agay. Iyang para sa heart sa bulsa. Sunsilk. Use Sunsilk Anti-Dandruff for soft, gandang iwas dandruff hair this summer. Newzeb Z Plus 40. Newzeb Z Plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Barangay. Here's a smooth tune for the ride. New job, kaya na mo. First day, kaya na mo. Stop sa traffic, kaya na mo. Sapat na with smooth hair thanks to Palmolive Naturals. Kaya mo na with a finger comb. The regular you without finger comb. Palmolive Naturals. With Palmolive Naturals, kaya yan with a finger comb with regular use. Good morning, my dear plants. Hindi talagang ko kayo. Bakit di kayo matayo? Hindi. Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Opticum. EO Executive Opticum. Love your eyes. A brighter future awaits farmers and fishers in Mindanao with the Department of Agriculture's newest flagship program, the PRDP Scale-Up, with bigger sub-projects and wider coverage. The PRDP Scale-Up will deliver expanded benefits and opportunities for rural communities who need them the most. For more information, visit the PRDP 10 Facebook page. Ang teacher DJ, Papa Chabs. Patudlo ko, be. Ang teacher DJ, Papa Chabs. Patudlo ko, be. Nagbabalik ang teacher DJ Papa Chabs. And I'm waiting for your call right now. Please call. Okay, mga tagtagbalibay ka barangay. O syempre naka-Facebook live gyapon ta sa Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro Facebook page o sa Facebook page ni Papa Chabs. Papa Chabs, Papa Chabs. Mata pobre kayo iyahang mama. Papa Chabs and Papa Dudut. Si Papa Dudut naginom pa og tubig ka barangay mo. Balik sa karon taon-taon ha. Di na to ma-blame ang lalaki Papa Chabs kay duna say ubang lalaki nga taas gyud og pasensya. Total di man ang inahan sa babae yang pangasawon importante they love each other magkasinabot sila sa ilahang pamuyo. Lagi sab no maabot ra gid sa point lugar nga dili bet sa parent ang imuhang uyab or imong gipanguyaban pero kung sila mahimo kay may kamay mag-uyab kay pero maayo gitong maayong relationship ang parents ug ang katong imuhang ikaw nga nanguyab ug katong parents imong gipanguyaban kay syempre imo ba ng future in-law ba na nimo nga barangay isudlog ra kay mag plastic mo nga kanang tagad-tagad lang nya deep inside di ka ganahan nato sa iya kay naday imong nagustuhan nga maminyuan sa imong anak diba tapos sige no sa naitabo ka barangay sa part sa lalaki kung ako ang lalaki tapos makadungog ko indato lugar sa mama sa akong uyab masakitan ko kaunauna ko nga unsa ba padayon pa ba na ako niya kung pagpanguyab
or mangita na lang kog laing nga kanang dawat ko kanang di ko kaminusan. Pero sa inyo kan tan-aw ka barangay, o padayon ba kas lalaki ani no kani si Jmar ipalabay lang ba niya pikas dalungan ka barangay unya sundon gud niya ang tibok sa yang kasing-kasing. So yung tanawon sa kakabarangay no. Ato nang atangan sa atong continuation sa ato ang Barangay Love Stories. Napalo ko nga wala pa kay ligog karon. Usa sultihan ta ka sa Isaac Velvet kasabon. Dili lang makapabuti og makahamis kundi makahaya kung makabata sa palit. Mes ang manawag karon ang una makatawag madasmagan gini diretso. Hello, maayong udto. Uy, kinsa ni? Again si Rizard. Uy, hello dia sa imo ha. O ani pag kamusta man ka diha? Ayun. Anyway, si Riza, kung matubag ni mo Riza, no, alams na kayo. Pahalipay sa barangay dayon. Unsa nga programa ang imong ginapaminaw karon Riza? Si Barangay L. Istasyon man na, Barangay FM. Dapat katong full. Oh. Unsa nga programa? Ayun. Barangay Love Stories na ha. Barangay Love Stories. Ha? Okay. Congratulations, Riza. Thank you, Papa Dad. O diba? Ana nakadali ka barangay mo nang padayon lang yapon mo sa pagpaminaw sa Barangay FM 100.7 ug syempre naka Facebook live ko sa Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro ug sa Papa Chubs FB page. Balik na. Suplemento nga himo sa sugar cane extract kag daon sa lamarkoso. Ipagpatuloy ko ang panliligaw sa kanya. Pero sa uli na-realize ko na mahal ko na si Katrina at matagal-tagal na rin simula nang pumasok ako sa isang relasyon. Kaya alam ko sa sarili ko na wala akong hindi kayang gawin para lamang mapatunayan sa nanay niya na karapat-dapat ako para sa kanyang anak. Ipinagpatuloy ko ang panliligaw kay Katrina hanggang sa sinagot na nga niya ako. Hindi nagtagal ay naging kami at makalipas Ging Kagulada, hello po, hello Papa Chubs and Papa Dudut. Agoy na Suruba Bells. Na sana namin bumukod pero nakiusap ang nanay ng girlfriend ko na doon na lamang muna sa bahay.
Lendi Casanes, hello Papa Chops. Mata pobre kay ang mama Papa Chops. Mura na kami sa iyang mama sa bahay Papa Chops. Pero di na ito ma-blame ang lalaki. Leo Labadan, good morning Papa Chops. Listening from Patag, Bulisang, Salvador City. Greet lang po ni Baby Zachary Idol Labadan. Mama Lucia Pableo, Ixolion sa Lea Pableo. Naminaw sila sa Zone 4 Lower Olaliman, Salvador City, Pagumangkon. Ni Boying, Bambi, Bunjing, Bijoy, Ariana, og Elizabeth. Thank you Papa Chops. Sir Jerome Litano, nilo po sa may Barangay Gusa. Ipadayon sana J Mark pasingkulana sa diligyan nanay. Kamanga la J Mark. Buti pa ako na may-ari ng bahay marunong magwalis. Samantalang yung iba dyan na nakikitira lang, pakape-kape lang, oh. Kapal talaga ng mukha, grabe. Nay, ako po ba yung pinariringgan nyo? Sino ba nga ba? Wala namang ibang tao rito kundi tayong dalawa lang. Excuse nga, J. Mark. Ang laki mong kalat. Sobra naman po kayo magsalita. Sir Leo Labadan, hello po. Good morning Papa Chops. Shout out to sa Pagkampat sa Plantas, Silupinan, Papa Chops. Kaya naminaw sila dito sa programa. Hello Papa Chops. Slim Anday kahi like me. Pati yung mga damit nyo po, sinama ko na. Shout out Papa Chops from Zone 3 Lumbia. Grabe sa naiyahang mama. Uy, makalugot. Paano yung mga ano ko? Huwag po kayo mag-alala. Nga nag-DIY. Sa mga nilabang ko yung mga ano nyo. Kung sa akong kids nga si Zandy, Tsaka si Chris Katrina po, Jane, yung and the mga Broad labahan. Kasinglot, Tagulwan. Good afternoon Papa Chops. Isabay ko lang LC para Sabino, mabawasan hello yung po. mga gagawin ninyo. Shout Kwento out po po kasi sa akin ng anak nyo Pabong. na madalas raw po yung ireklamo yung balakang nyo na sumasakit. Pabom Pag sa matutulog Legazpi. ako po. Ganun talaga pag tumatanda, pero sa susunod, huwag ka na nga magmamarunong, pwede? Sinubukan ko lang pong makatulong. Hindi naman po ako nagmamarunong. Nagmamarunong ka eh. Kunwari ka pang concerned sa akin at sa balakang ko, pero akala mo ba? Hindi ko alam na inuuto mo lang ako? Gusto mo makuha ang loob ko para maging mabait na ako sa'yo. Maniwala po kayo o hindi ko po kayo inuuto. Pero totoo po na gusto kong makuha ang loob nyo. Di lumabas din ang totoo dyan sa bibig mo. Ay, Nay, ang ibig ko pong sabihin, gusto ko po na magkasundo tayong dalawa. Lalo na po ngayon na magkakaroon na po kami ng anak ni Katrina. Tsaka parang hindi po maganda na may galit kayo sa akin. Nakatira po tayo sa isang bubong. Yun na nga eh. Kung bakit kasi binuntis-buntis mo pa yung anak ko. Baka akala ko jujuwain mo lang. May plano ka na palang buntisin. Pareho po namin ginusto ni Katrina na magka-baby na. Tsaka nasa tamang edad na rin naman po kami, Nay. Kahit na. Para sa akin, yogi pa rin sa'yo yung anak ko at ngayon yung magiging apo ko naman. Dahil po ba janitor lang ako? Oo! Hindi mo naman ako masisisi kung makwestiyon ko kung ano na lang yung magiging hinaharap sa'yo ng anak at apo ko. Hindi nga ako sigurado kung kaya kang buhayin ng sweldo mo eh. Paano mo patutustusan na mag-ina mo, Aber? Meron naman po akong konting naitatabing pera. Hindi rin po ako gastador. Marunong po ako mag-ipon. Tsaka masipag po ako. Oo nga! Kasi pati damit ko nilaban mo kahit hindi ko naman inuutos sa'yo. Siguraduhin mo lang na maayos sa pagkakalaba mo doon at hindi ko na uulitin pa dahil pag marumi pa yun, nako! Sisingilin kita sa tubig at sabon na ginamit mo. Suko kaya ang mama ba? Suko kaya ang mama. Hindi yun sobra. Nagsasabi lang ako ng totoo. Matagal na pong biyasa itong mga kamay ko sa pagkukusot at pagpipiga. Bata pa lang po kasi ako na naglalaba sa amin. Kaya sinisiguro ko po sa inyo na maayos po yung pagkakalaba ko ng mga damit nyo. Hindi ko naman talaga tinatanong at wala akong pakialam. Ay, huwag naman po kayong ganyan. Huwag mo nga akong artehan ng ganyan. Akala mo yata madadala mo ako sa kakaganyan mo. Yung kape na tinimpla, tiniinom mo, malamang ako pa rin ang gumastos niya, no? Ano, masarap ba? Masarap bang uminom ng kape na hindi mo binili? Masarap po. Sumasagot ka pa? Ay, talaga naman! Huwag po kayong mag-alala. Pag sumweldo po ako na pong bahala sa pangkape natin. Pangkape lang? Paano naman yung bigas sa kaulam? Susubukan ko pong makapag-ambag para rin. Bakit hindi buong sweldo mo ipambili mo? Kahit po gustuin ko, yung kalahati po kasi na sweldo ko, nakalaan sa panganganak ni Katrina. Ay, ako! Dami mo talagang palusot. Ewan ko sa'yo. Maniwala po kayo, hindi po ako nagpapalusot. Gusto ko lang po talaga na maging handa kami para sa pagdating ng baby namin. Dapat lang naman talaga na maging handa kayo, no? Lalo na hindi ka mamayaman. Lalong dapat doblehin mo, hindi kaya triplehin mo yung pagsisikap sa pagtatrabaho.
Kung kailangan mong gawing araw ang gabi at magtrabaho pa rin ang magtrabaho, eh gawin mo! Wala kang karapatang magpahinga kasi wala kang pera! Patutod kahit naman lalaki ako ay may damdamin pa rin ako na marunong masaktan. At yun ang eksaktong naramdaman ko matapos akong insultuhin at maliitin ang nanay ni Katrina. Kahit na gusto ko pang mga tuwiran, alam ko na wala ako sa lugar at baka pagmulan lamang yon ng malaking pagtatalo namin ng nanay ng kinakasama ko. Sa kabila ng lahat, binigyan lamang ako ng dahilan ng nanay ni Katrina upang lalong magsumikap sa buhay. Yun bang tipong hindi lang makontento sa trabaho ko na nagsisimula ng alas 8 ng umaga at natatapos ng alas 5 ng hapon. Doon ako nag-isip-isip ng magkaroon ng extra income at inopen up ko yun kay Katrina, bagay na sinuportahan naman niya. Doon ko nga po naisip na magtinda ng pagkain katulad ng burger at hotdog sandwich sa tapat ng bahay namin tuwing araw ng Sabado at Linggo. Katulong ko rin doon si Katrina na siyang nagsilbing bonding na rin namin. Masaya naman ako dahil nadagdagan ang ipon namin para sa panganganak ni Katrina. At kahit na may inaasahan naman kami na makukuha niya na benepisyo, sa trabaho niya ay iba pa rin yung may pera kaming hawak na pwede naming mahugot sa oras ng pangangailangan. Wow! Sold out na naman yung burger at hotdog sandwich natin ah. Maaga tayo makakapagsara nito. Oo nga eh. Dahil dyan, pupunta ako sa palengke. Bibili ako ng mga Ricardo. Magluluto ako ng paborito mong ulam. Alin? Yung menudo? Oo, bakit? May iba ka pa bang gusto bukod sa menudo? Wala na eh. Gusto ko nung menudo mo kasi hindi masarap yung mga tinda dyan sa labasan. O hindi matabang, maalat. Tapos meron namang sobrang tamis. Ewan ko ba sa mga yan? Parang joke time yung pagluluto ng ulam na binibenta nila. Di ba pag nagbibenta ka, dapat sinasarapan mo? Mismo. Pero sabi mo nga, ewan natin sa kanila. Pero maya-maya ka na umalis ha. Maaga pa naman, tsaka katatapos lang natin magtinda. Upo muna tayo rito, tsaka magkwentuhan muna tayo. Gusto mo ng kape? Sweet naman. Tinda kita? Wag na. Sweet Sabi kasi ng naman. nanay mo, sa umaga raw dapat nagkakape. At nakinig ka naman kay nanay. Nagkakape pa rin naman ako sa hapon. Hindi ko lang pinapakita. Kasi baka may masabi na naman siya. Tungkol sa bagay na yan, pagpasensyahan mo na si nanay ha. Menopause na kasi yun eh, kaya ganun ng tabas ng dila nun. Ewan ko ba naman sa nanay kong yun? Ayos lang sa akin yun. Nai-inspire nga ako pag pinagsasabihan niya ako ng ganun eh. Na-inspire ka na ano? Na magsikap ng gusto para sa pamilya natin. Oo, masakit yung iba niyang mga sinasabi pero naisip ko lang na nanay pa rin siya eh. Siyempre, gusto niya lang kung ano yung maganda para sa'yo. Tsaka pinangangaralan niya lang ako, yun ang tingin ko ah. Kaya nga imbis na magmukmuk o magalit ako sa kanya dahil sa mga masasakit na sinasabi niya sa akin, iniisip ko na lang na yun yung paraan para mas mapalago ko pa yung sarili ko. Kaya mo ba naisip na mag-business ng hotdog sandwich at burger dito sa lugar natin tuwing Sabado at Linggo? Oo. Matagal ko na rin namang sinusubukan magnegosyo pero palaging inaalat eh. Laging minamalas. Ayun, kaya hindi nagtatagal. Oo, bakit naman? Ang iniisip ko na lang, baka hindi para sa akin yung mga sinimulan kong negosyo. Kaya nag-concentrate na lang ako sa pagtatrabaho. Pero buti hindi ka pa rin sumusuko, no? Sumuko saan? Sa pagnenegosyo? Oo. Naisipan mo pa rin na magtinda kahit na sabi mo nga minamalas ka. Siyempre, dapat subok lang tayo ng subok. Tsaka nasa isip ko, gusto ko kasi talagang magtagumpay. Lalo na tong negosyo na sinimulan natin. Malaki na yung pakinabang nito sa atin kung tutusin. Extra income, sabi nga ng nanay mo. Kung hihintayin ko lang kasi yung sweldo ko, kinsenas katapusan, eh, hindi tayo makakaipon ng malaki-laki para sa paglabas ni baby. Diba? Naiintindihan ko naman na yun talaga yung gusto mong mangyari. Yung makaipon ng malaki. Pero sana, huwag mo pa rin masyadong pagurin yung sarili mo. Na-appreciate ko naman lahat ng pagkasakripisyo mo para sa pamilya natin.
Pero wag ka namang gigil masyado. Baka kasi pumapano ka eh. Kawawa naman kami na magiging anak natin. Walang mangyayari sa akin. Malakas kaya ako. Alam ko naman yun. Pero mabuti na rin yung nag-iingat. Tsaka dapat balanse lang ang lahat. Paano ba yung balanse? Ano, yun bang may oras ng trabaho, pero syempre may oras din ng pahinga. Nagpapahinga naman ako ah. Huwag kang mag-alala. Hindi ko lang mapigilan kasi na nakikita ko na halos gawin mo ng araw yung gabi. Ang sipag-sipag mo kaya. Wala akong masabi kundi napakaswerte ko talaga sa'yo. Yun lang din naman kasi ang may pagmamalaki ko eh, yung kasipagan ko. Hindi rin. Marami kang mabubuting bagay at katangian na pwede mong ipagmalaki. Una na dyan yung trabaho mo, kasi marangal yun. Tsaka wala kang tinatapakang tao. Tsaka hindi ka naman tatagal ng halos 5 taon doon sa pinapasukan mo kung hindi maayos ang serbisyo mo. Totoo rin naman yan. Hindi talaga nila ako madaling mapapalitan pag tutusin kasi maayos naman ako magtrabaho. Kaya nga dapat mong ipagmalaki yun. Yung mga janitor kasi namin sa office, naku, sandali lang. As in, 1 o 2 buwan, ibang mukha na kagad yung makikita namin. Hindi raw kasi maayos magtrabaho. Tsaka madalas, inirereklamo ng mga boss. Kaya tinatanggal sila sa trabaho. Pero para sa akin, kahit ano pa yung trabaho mo, basta marangal yan. Dapat minamahal mo ng gusto, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Tama. Yung trabaho mo kasi, yan ang sumusuporta at bumubuhay sa pamilya mo. Kaya dapat lang na mahalin at irespeto mo. Papadudot, totoo pala na kahit na hindi ako ang pinakamayamang lalaki sa mundo, ako naman ang pinakamaswerte dahil alam kong suportado ako. Ay! Mamahal ko. Gugmaan! Iba sa pakiramdam. Ang sarap-sarap na tipong kahit nakakapagod ang maghabang trabaho ay mabilis na naiibsan yon ng mga mabubuting salita at papuri sa akin ni Katrina. Simula kasi pagkabata ay hindi ko naranasan sa mga magulang ko ang bagay na yon. Lagi kasi silang nanunumbat at nagagalit. Lalo na dahil sobrang hirap lang ng buhay namin noong araw. Kaya nga papadudot, pinangako ko sa sarili ko na sakaling magkaroon ako ng mga anak ay hindi ko sasabihin ang lahat ng masasakit na salita na sinabi nila sa amin. Yun bang tipong sinisisi nila kami sa kasalanan daw namin, kaya kami mahirap. Kaya nga lalo akong magsisikap upang pagdating ng araw papadudot ay maibigay ko sa mga anak namin ni Katrina Mao ginang gitawag nga true love ka barangay. Abi nako gani nga kani si J Mark no, unang adto niya sa balay sa iyang uyab kay nakadungdag mga di maayo ng mga istorya, mga dabog-dabog. Ma-feel gid nimo ba nga di mo giniganahan sa kuha no, namanggi ka ng laing gusto ang iyang mama para sa iyahang anak. Or bisan pa siguro di ka maka ani na ka barangay
Bisan pa bitaw og di ka makadungog og istorya pero makita lang nimo lihok bitaw nga murag kumatig istorya lugar ka sa butang nato nanguyab ka ha, nanguyab. Nya madto ka sa balay sa imong gipanguyaban or uyab na baka nimo. Pag nakagani ka dito tapos ang yang mama or yang papa isnab kay sa imuha, di kag bali-balihon. Na di maka-feel na ka nga murag magdili man sila ganahan sa ko. Dana pa lang gani no mura na kag makuan ba, mura kag ma-discourage bitaw kay sa uno gani pag gusto ko na akong gagalingon di sila ganahan sa kuha pero lagi kay true love man. True love eh. Laban lang gid din ha mga kabarangay sa same experience ni J Mark nga kana bitong gabuhaton nila lang kaugaling para bitaw nga i-prove nga sayop ang ilang panlantaw. Nga makita man po nimo kay J Mark nga kanang hardworking masag kaayo siya. Sana all hardworking. Wala dapat ang inyong tularan no mga boys. Mga buutan ng mga boys. Kaysa naman nga kanay inyong sweldo, inyong ipang-inom, inyong ipang-scatter. Diba? Kayod si Kuan, kayod kay J Mark ka barangay. O kaning naa sa Facebook live karon no, kani si Leo Labadan, kayod mangyapon eh. Grabe ka kayod kay iyang kauban karon iyahang anak si Baby Zachary. Kapilang si Mama Lucia Papa Pableo, si Leoncia Leia Pableo naminaw sila karon sa may Zone 4 Olaliman, El Salvador City. Uy, salamat kay sa inyo kabarangay and to Joniza Polistico. Naminaw may diri sa Pagatpat Papa Chab sa Plantahan sa Silupinan. Kusog kaayong Barangay FM. Salamat. Ano kayang mangyayari next? Madawat ra ba ka ni sa iyahang parent ka barangay or basin kani si J Mark kay maningkamot ba niya? Sa pagpaningkamot, dako na dayon ang income. No pagdako sa income, aya pa dayon mansin na yun. Mao lagi na no. Pag nanaga ni kwartang tao, katong mga kani real talk ni ka barangay sa una nga wala pa kay kwarta, wala pa kay naabot sa kinabuhi. Isnaban ka, gaminusan ka, pero pag abot gani sa point nga nanay imuha bitaw, nga pwede na ka mabayluhan, dito ni ka bali-balihon. Tesa lang, commercial sada. Papa Chops Facebook page, naka-Facebook live ko. Gipresentar sa Tiki-Tiki serye ang mga bugat na drama ni Mama. Oo, nabatian yun na ako. Perteng po ata. Sa ako ang anak. Sa Tiki-Tiki, mabatian ang kabugat sa alaga ni Mami. Bugat sa vitamins, gamutabang pampakusog sa gana o pampahimsog. Bugat si baby. Tungod matag adlaw na ka-Tiki-Tiki. Giampingan pang Mami o ba ng proper diet and exercise. Bisa man sa pakakabugat na, makaya na ako. Mabatian ang kabugat sa alaga. Yan ang tatak Tiki-Tiki. Alaga niyong nilagyan. Mahalagang paalala, ang Tiki-Tiki ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang kumilos. Here's a smooth tune for the ride. New job, kaya na mo. First date, kaya na mo. Stuck sa traffic, kaya na mo. Dapat na with smooth hair thanks to Palm Olive Naturals. Kaya mo na with a finger comb. With regular use, without finger comb. Palmolive Naturals. With Palmolive Naturals, kaya yan with a finger comb with regular use. Sigawang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Tuwa sa misa akong mga apo. Bye, Mami! Unhan sa mo na kong dagan. What ako? Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Scalan. Mas matalag para sa agay, yang pa sa heart, huwag sa bulsa. 959 SRP. Naproxen sodium is a generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Yung Ilabyan. Barangay FM 100.7. Smells good. Tikman natin. Sarap! Yummy! Everest Refrigerators. Love? Ano ever best food mo in the world? Of course, yung ginawa natin together. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Uy! Ang paborito ni mo nga Milo! Mas pinamilkier ang lasa. Gatas ang main ingredient. Mas ipalami versus previous
ug naay bitamina ug mineral pa. Tabang para sa dugang kusog adlaw-adlaw with proper diet and exercise. 10 pesos lang SRP. O diba? Sulit sa sustansya, sulit sa lami. Mag-Milo everyday. Drink Milo everyday. Napadyuti ka? Oh, nga naman. Kahapon, nakabati ko og sakit sa lawas. Karon, lugat lang yun akong pamati. Basin pag ma, nagprabi pag yun ni. Kapag urabang pa naman. Aladong, kung naisakit sa lawas, tumbog at ang pamati, sa iyong rana. Mag-Bioflu dayo. Kaya ang isang sintomas sa flu. Bioflu? Sakto. Kung bugat ang pamati, kung sakit ang kalawasan, ayaw na ulatin ng grabe. Tumbang na dayon kung Bioflu. Salamat, Boss. Mag-Bioflu ako. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor. Ang teacher DJ, Papa Chaps. Patudlo ko, babe. 100.7. Papa Chabs, wala jud nas kwarta ang gugma. Aba. Pero unfair man kay ka barangay oy kay ako'y kwarta wa pag ko'y gugma ka barangay. Joke. Nay gugma oy, gugma sa family kamo mong kay pag gugma kay inyo ding i-relate diretso sa uyab-uyab. Tamang kay gugmas pamilya, gugmas mama, gugmas imong manghod, gugmas imong mga relatives no mao dapat na ang imuang huna-hunaon or gugma sa mga kauban nimo sa trabaho no enjoy kay kasi imong work dili lang nag-enjoy ka tungod sa kung unsa gid ang imong trabaho but ang mga nagpalibot sa imo sa opisina kana gugma gihapon na ka barangay. Grabe sad na grabe no kung makagrave. Grabe sad na makaminos iyang mama makalagot. Shout out ko sa kong banana Papa Chabs nga nag-DYI. Unsa nang DYI? Kang Zian Lee, Chris Jane, and Dave sa may Kasinglot, Taguluan. Elsie Sabino, hello po! And sa mga taga CompuSource Computer Center diya sa may Pabayo, mula agrag ko diya pon ba? Salamat sa yung pagpaminaw and sa Parasat. Uy, hello sa mga taga Parasat. And sa JVS Store. Kung bakit yung comment nyo diri ha? Dapat tularan ninyo si J-Mark, no? Comment daw, basig na naminaw karon nga kapangalan J-Mark. Comment daw mo. Comment mo unsay sekreto. Unta tanan nga na kay J-Mark. Hi Papa Chabs. Hi to Sil and Mary Lagna. Alang ginano dapat despite lugar sa situation, despite sa kalisod ka barangay, dili na nimo dugangan ang kalisod nimo. Dito na lang mangita na lang ka og kanang strength ba nga despite nga kaminusan ko pero pakita gyapon ako nga maayo kong tao na ako'y respeto. Di ba? Kay 12:58 na sa tong oras. Ako si Rico Panguna, hindi ko gid masawa sa pagsangabi bawal di aplikado gidayo ng akong tulog. Habang ang Litex Coffee Mix, mamuog gyapon ng akong tulog. So kung aga kay hapon na ako kumagpangapi Litex Coffee Mix. Litex Coffee Mix. Ang ilaw na igo hanggang sa pagpa. Masyado lang akong nag-alala para sa anak ko. Para patigyan ng magkakaido ayun. For inquiries, just visit our Facebook page, Beautywise Philippines. Para sa masanagon ni Himsum na panik, gamita ang sabon nga may tatak, Sadsul at Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka. Basta FM, Barangay. Hindi mo sa iba, ganun tawagon tag-idaran ba? Actually, ako ba ma-hurt? Pero si Papa RD, dili ta ma-hurt anang tawagon tag-idaran. Because, tag-idaran, paano naman na? It's just a number. Ang importante nga, baskog imong lawas. Idaran na imong age. Pero ang imong lawas, lagsik. Ang mga bata galing. Bata pa edad, pero idaran na ko ni. Idaran na og panglihok-lihok. Ang
ang sikreto ni Papa RD nga, ipahibalo na ko sa inyo ha, si Papa RD, inom og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement Capsule. Tsada kay ni mga kabarangay, kay ano, immune booster ni. Immune system, di ba? Immune system mo, hindi mo protect sa mga nagkalain-laing ng mga balatian. And this is a total health supplement. Tapos, upalan din ni Papa RD mga ginagmay nga mga health conscious diet niya. Ay, nang ginagmay, dinagko na yan. Di ba, mga health conscious diet, tapos walking dayon, basketball dayon, di ba? Exercise. Kaya ka mala, EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement Capsule niya, healthy diet and regular exercise. Kaduha mo inom si Papa RD og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement Capsule kada adlaw 30 minutes before meal. Mo na magpabilin gyud si Papa RD. Isang pag-inom nilang idaran, Papa RD ang papa na masarap papakin. Di ba? Basta FM, Barangay. In Cagayan de Oro, 100.7. Ang karugtong na mga kwento. Mas tsada Papa Chops kung ngayon makaminos sa ato para maningkamot sa atong kaugalingon. Pwede sab. Pero ay sana makaminos ka ng bilo. Dabit na magkayo ba? Grabe po na makaminos Papa Chops ay makalagot. Ni Katrina ang baby namin ay PM po Papa Chops ganyan talaga basta pangalan si Mark Hardworking. Hindi kasi naging magaan ang pagbubuntis niya. Alaka. Sa katunayan, Maselan. noong tumungtong sa ika-3 hanggang ika-4 na buwan ang kanyang tiyan, ay ilang beses siyang dinugo at isinugod sa ospital. Kaya takot na takot kami, Papa Dudut, para sa kaligtasan ng anak namin. Doon na kami nag-decide na huminto si Katrina sa pagtatrabaho para mas maalagaan niya ang kanyang pagbubuntis. Siyempre nakarinig na naman ako noon kay nanay na dapat ko raw mas pagsikapan ang pagtatrabaho kasi wala nang hanap buhay ang anak niya. Alam ko naman yon, pero hindi ko pa rin mapigilang masaktan sa trabaho o sa pagtrato niya sa akin. At ma-pressure lalo at mas nadagdagan ang gastusin namin. Tapos, ako na lang mga nagtatrabaho ng mga panahong yon. Pero imbis na panghinaan ng loob ay nagsumikap ako lalo sa buhay. Kung tatalaan ni Nana, si J. Mark Papa Chops. Bok! Na lalaki na malusog kahit na kulang pa ito sa buwan o premature Papa Dudut. Okay ka lang ba? Bakit mukha kang malungkot? May nangyari ba? Wala naman. Pero naisip ko lang kung kailan kaya natin may uuwi sa bahay si baby. Sabi ni Doc, mga ilang araw pa raw nilang kailangan obserbahan si baby. Para daw sigurado tayo na walang problema pag inuwi natin siya. Sana lumaban yung anak natin, no? Sa totoo lang, naniniwala ako na lalaban siya para sa atin. Ay. Alam mo, naisip ko kasalanan ko kung bakit nagkaganon ang baby natin eh. Bakit mo naman naisip yan? Pakiramdam ko kasi hindi sapat yung pag-aalaga at pag-iingat na ginawa ko. Hindi totoo yan. Nag-resign ka nga sa trabaho para mas maalagaan mo yung pagbubuntis mo di ba? Oo, pero hindi ko kagad ginawa eh. Sana nung una pa lang nag-resign na ako para mas natutukan ko yung pagbubuntis ko. Naniniwala ako na ginawa natin lahat ng paraan para mabantayan at maalagaan sa sinapupunan mo si baby. Kaya huwag mo na sisihin yung sarili mo sa nangyari. Tsaka na ipanganak mo naman ng maayos yung baby natin Kailangan lang talaga siyang i-monitor ng mga doktor para masiguro yung kaligtasan niya. Salamat kasi gumaan naman yung loob ko sa sinabi mo. Ay, Bakit parang ikaw naman yata ang nalungkot? masaya naman talaga ako pero medyo nalulungkot lang kasi sinisisi mo yung sarili mo dahil sa nangyari. Huwag ka nang malungkot. Sabi mo nga, ginawa ko naman lahat para maalagaan si baby, di ba? Oo, At kasama kita doon, kaya hindi ko nasisisihin ang sarili ko. yan ang pinakamagandang isipin.
Mas pagtuunan na lang natin ang pansin yung paggaling mo para makalabas na kayo rito ni baby sa ospital. Excited na nga ako umuwi sa bahay eh. Ako rin. Gustong-gusto ko na kayong iuwi. Pero pag hindi nangyari yun, ikaw nang bahala sa anak natin, ha? Wala. Uy, ang pinagsasabi mo dyan? Wala naman. Gusto ko lang mangako ka sa akin na kahit anong mangyari, mawala man ako o ano, hindi mo pa rin pababayaan yung anak natin. Hindi ka mawawala. Bakit ka naman mawawala? Ito mga. Ewan ko. Wala, wey. Basta bigla na lang pumasok sa isip ko eh. Hey, Hindi mga ako naniniwala na bigla mo na lang naisip yan. Ano ba talagang problema? Sorry. Ano ka ba? Huwag ka mag-sorry. Ang pinakamaganda na gawin mo, ikalma mo yung isip mo. Tsaka pagtuunan mo ng pansin yung paggaling mo. Mapapanatag lang ako kung mangangako ka sa akin. Pangangako na ano? Naaalagaan mo yung anak natin kahit na anong mangyari. Siyempre, kahit naman talaga anong mangyari, aalagaan ko yung baby natin eh. Hindi ko siya pababayaan. Pati ikaw, hindi rin kita pababayaan. Magsisikap ako ng gusto para may taguyod ko yung pamilya natin. Salamat, J-Mark, ha? O ano, okay na. Nangako na ako ha. Dapat ikaw rin mangako ka sa akin. O ano naman ang ipapangako ko? Na magpapagaling ka. Naalagaan mo yung sarili mo para lumakas ka. Para sa amin ang anak mo. Kasi marami pa akong pangarap kasama kayo ng baby natin. Hindi ko kakayanin kung may isa sa inyo mawala sa akin. Walang mawawala sa amin, no? Pareho yata kaming warrior ng anak mo. Ikaw ba naman nanay? Sigurado warrior talaga yung anak mo. Thank you sa pag-aalaga sa amin ng baby natin. Simula pa lang nung nagkakilala tayo at nalaman nating magkakaanak tayo. Thank you talaga. Mas pinagaan mo yung pagbubuntis ko. Hindi mo kailangan ipagpasalamat sa akin yun kasi masaya ako na alagaan ka. At ngayon, responsibilidad ko na yun bilang padre de pamilya. Kaya asahan mo na gagawin ko ang lahat para maalagaan kayong dalawa ni baby. Pangako yan. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Tama talaga yung desisyon ko na tanggapin yung panliligaw mo at sagutin ka. Alam ko na kasi na magiging mabuting tatay ka sa anak natin eh. Salamat at naisip mo yan. Sa totoo lang, matagal ko na rin talagang pangarap maging tatay. At ngayon, natupad na. Tinupad mo yung pangarap ko. Tinupad mo rin naman yung pangarap ko na maging nanay sa anak natin, kaya salamat talaga. O siya, ituloy na lang natin tong mahabang usapan na to. Basta ang pinakagawin mo, magpagaling ka. Ha? Pagka nakalabas na kayo rito ni baby, kung pwede, pasyal tayo sa beach. Gusto ko yan. Alam ko talaga na gustong-gusto mong pumunta sa beach, kaya tutuparin natin yan. Kasama ang baby natin. Walang kasalanan ang kinakasama ko sa nangyari sa anak namin. Alam ko na ginawa niya ang lahat upang maalagaan ng baby namin at may silang ng maayos. Kaya nga ang laki ng respeto at pasasalamat ko kay Katrina dahil sa ginawa niyang pagsasakripisyo, mabigyan lamang ako ng anak. Pero aminado ako na natakot ako noong nagkausap kami dahil para siyang nagbibili na. Sa kabila ng lahat ay sinantabi ko ang pangamba ko at nag-focus sa pagsasaayos ng kwarto namin para sa nalalapit na pag-uwi ng mag-ina ko sa bahay. Ganon din ang iba pang papeles at pera na kailangan na pambayad sa ospital. Kaya lang, hindi na nangyari yun. Wala. Dahil makalipas lang ang isang araw ay nag-50-50 si Katrina bago siya binawian ng buhay. Lagyatot. Papadudot, nagkaroon pala ng komplikasyon ang panganganak niya. At hindi na yon naagapan pa. Papadudot, namatay ang kinakasama ko. Matapos, may panganak ang baby namin. Sobrang sakit, papadudot. Para akong napilay ng mga panahong yon at pakiramdam ko ay pinagsakloban ako ng langit at lupa. Matapos iwanan na lamang ni Katrina ng basta-basta. Kita eh. Iyak ako ng iyak na para bang gusto ko na ring sumunod sa kanya, papadudot. Hindi ko akalain na maglalaho ng ganong kabilis ang lahat ng mga
pupunta tayo sa beach kasama si baby pagkalabas niya sa ospital. Binigla mo naman ako. May sorpresa pa naman ako sa'yo paglabas mo. Ayayin na sana kita magpakasal eh. Pero wala na. Iniwan mo lang kami ng anak natin. Sobrang sakit naman dito, Katrina. Para ako dinadurog. Nararamdaman ko yung kaluluwa ko na umupos na. J-Mark, Nay, kayo pala. anong ginagawa mo rito sa labas? Malamok ko. Buti hindi ka pinapatak dyan. Okay lang naman po ako. Hindi ko po iniinda yung mga agat ng lamok sa sobrang sakit po ng nararamdaman ko. Pwede ka magsabi sa akin. Makikinig ako. Hello. Hindi ko po alam kung paano mag-uumpisa eh. Basta ang alam ko lang po, para akong natutulog dahil sa pagkawala ni Katrina. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Kung paano pa po ako magpapatuloy dahil sa nangyari. Wala namang madali pero hindi mo yung kailangan gawin mag-isa. Nandito ako. Kahit naman paano, anak na rin ang turing ko sa'yo. Salamat po, Nay. Tungkol doon sa mga hindi nating pagkakaunawahan, wala na sa akin yun. Simula nung namatay ang anak ko, pinagsisihan ko na lang. Sorry, Lord. Sa'yo. Pati na rin yung mga masasakit na salita na paulit-ulit kong sinabi sa'yo na. Pasensya ka na talaga, ha? Kasi masyado ako naging sakit ng ulo mo. Hindi naman po kayo naging sakit ng ulo ko. Siguro, sakit lang po sa tenga kasi naninigaw po kayo parati. Sobra ka naman. Pero pasensya ka na talaga. Ayos na po sa akin yun. Hindi naman po ako nagtatanim ng galit eh. Hindi po Puta ako niya na nagtanim ng natin. galit sa inyo kasi nanay kayo ni Katrina. Wala, oy. Tsaka, kung tutusin, mas lalo po akong na-inspire na magsikap sa pagtatrabaho para mabigyan ng magandang buhay yung mag-ina ko. Na kahit ganito lang ako, hamak na janitor at tindero ng burger at hotdog sandwich, may pagmamalaki nila ako. Alam mo, lagi kang pinagmamalaki sa akin ni Katrina. Wala siyang ibang bukang bibig kundi, Nay, ang galing-galing ni J-Mark kasi ganito, ganyan. Na napakasipag mo raw, kulang na lang gawin mong araw ang gabi. Madalas nga lang siyang nag-aalala sa'yo. Kasi parang hindi ka na raw marunong magpahinga. At totoo naman dahil nakikita ko sa'yo yung kasipagan. Kaya nga nahiya talaga ako ng sa sarili ko dahil kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi ko sa'yo. Hindi lang pagkatao mo ang hinama ko, kundi pati na rin ang trabaho mo. Siguro kasi masyado lang akong nag-alala para sa anak ko. Kaya lang maling-mali pa rin na pinanghimasukan ko yung buhay niya. Dahil Samok. pareho na rin kayo na nasa tamang edad. Huwag niyo na pong isipin yun. Napatawad ko na po kayo, tsaka marami rin naman po ako natutunan sa inyo. Sana Salamat, ko. Nak. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Sa inyo ng anak mo. Hindi ko kayo pababayaan hanggang nabubuhay ako. Tsaka nangako rin ako kay Katrina. Naaalalayan ko kayo ng apo ko sa abot ng makakaya ko. Salamat po, Nay. Malaking bagay po sa akin na nandiyan kayo kasi aminado ko na. Wala po talaga akong alam sa pagiging tatay. Hindi nga po ako masyado marunong magpalit ng diaper ng baby namin. Mali-mali po ako sa pagtitimpla ng gatas. Tsaka marami pa po akong kinatatakutang gawin kasi baka masaktan ko po si baby. Kaya nga nandito ako. Ako na muna ang bahala sa apo ko habang nagtatrabaho ka. At kapag day off mo naman, edi tuturuan kita para meron ka rin alam. Sa ganung paraan man lang makabawi ako sa'yo. Maraming salamat po talaga kasi kahit wala na si Katrina,
kayo, Nay. Hindi pa kayo mamamatay. Huwag niyo pong sabihin yan. Siyempre, hindi pa. Masamang damo yata ako. Nay, maraming salamat po ulit ha. Walang anuman. Basta, baka gusto mo nang pumasok kasi masyado ng maraming lamok dito. Kanina pa ako kinakagat eh. Ay, sige po. Pasok na po tayo. Baka biglang magising si baby tapos wala ako sa tabi niya. Yun nga rin ang naisip ko. Kaya tara na sa loob. Papadudot malaking bagay sa akin na inalalayan ako ng nanay ni Katrina para makapagtrabaho pa rin at magawa ng maayos ang tungkulin ko bilang tatay sa anak namin. Kung ako lang kasi ay baka mahirapan ako lalo na at kailangan din ako ng baby namin. Mga ilang buwan ko rin na inaral ng gusto lahat ng turo sa akin ni nanay mula sa pagpapadede kay baby, pagpapalit ng diaper, pagpapaligo hanggang sa pagpapadighay. At isa lamang ang masasabi ko. Lahat yun ay hindi madali. Kaya nga kahanga-hanga ang mga ilaw ng tahanan mula sa pagbubuntis nila, panganganak at pag-aalaga sa kanilang baby. Papadudot hindi nagtagal ay may kumatok na opportunity sa akin na magtrabaho abroad kaya sinunggaban ko na kaagad. Ang plano ko lang ay tapusin ang 3 taon kong kontrata rito upang makapag-ipon ng pera na pangnegosyo sa Pilipinas tapos ay uuwi na ako para makasama ko na ang baby ko. Nangako naman sa akin si nanay na babantayan niya at alagaan ang anak ko hanggang makauwi ako. Sana Kasama all. niya sa bahay nila sa Quezon City ang pinsang babae ni Katrina na binibigyan ko na lamang ng allowance para meron ding panggastos. Kahit na mahirap mapalayo sa anak ko, ay wala akong hindi kayang gawin. Mabigyan ko lamang siya ng magandang buhay sa hinaharap. Nasa bawat patak ng aking pawis at luha dito sa ibang bansa ay inspirasyon ko siya. At dala-dala ko sa puso ko ang pangako sa nanay niya na aalagaan siya at itataguyod hanggang sa aking huling hininga. Alam ko kung nasaan man si Katrina ngayon ay proud na proud siya sa akin dahil kinakaya kong magpatuloy kahit na mahirap simula nang mawala siya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papadudot. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Sana'y marami akong na-inspire na mga kabarangay natin sa kwentong ibinahagi ko. More power and God bless sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Maunay amahan ka barangay, no? Tularan ninyo si J. Mark, ay mo awat anang uban nga irresponsible. Bisag nanay anak kay dili nila unahon-naon nga na sila'y anak, mangita sila og kanang lain. And I'm sure, no, yung iyang partner
nga naa si Heaven karon, lipay na pud no sa ilang sitwasyon, tapos na okay na pud sila sa parents sa babae ka barangay. Diba? Wagin siya mi give up. Wa siya mi give up nga ipakita nga maayo gyud ang iyang intensyon, og despite lugar nga at first wala mo uyon, no? Wala mo uyon yang ginikanan. Kay syempre kinsa man pud ginikanan no nga kanang mabutang ang ilang anak sa kanang dili bitaw maayo nga sitwasyon, pero gi-prove man na ni J-Mac no. Gi-prove ni J-Mac ni J-Mark ka barangay nga dili ginahad lang lugar or kanang dili bitaw siya, dili to siya rason nga mo give up siya. Kay give up na iyang paghigugma. Mas tsada gid Papa Chops kung nay makamino sa atoa para lang maningkamot ta sa atong kaugalingon. O ba pa ni Olivia sa gumhay. Pero ay sa nangwan nga nang below the belt na pud kayo. Eh makawala sabihan na ugano na actually nay mga tao nga kanang maningkamot naunta sila, pero because of makadungog sila nga di maayo no, mawala na nang ilahang confidence silang kaugalingon. O nagchat si J-Mark diri o. Good PM po Papa Chops, ganyan talaga basta pangalan nga J-Mark, hardworking. Ato ninyo ni Squad, J-Mark Nvidia. Yunesa Naka diya sa may Kamamanan, sa may Makapaya. Salamat po mga kabarangay. And to Bebot Sanchez, naminaw og tan-aw ko nimo karon diri sa may Il Mundo Tagulwan. Di rin nas Tagulwan ng Il Mundo di. Kaloy ni J-Mark Papa Chops, gibiyaan siya siyang asawa. Ayaw pa siya nagipasaylo yung mama ni Katrina, nagbasol lagi. Namo gid sa ulay ang pagbasol. Sila na dayon magdayon sa inahan Papa Chops. Uy, mother lugar. Di, kuha naman good. Comfortable na yung mama. Approve na sa yung mama ba nga kanang akaniya kung anak na gini-feature kan J-Mark despite lugar nga kanang na siya pagduha-duha. Ay pagduha-duha yung parents. Pero lagi no, ayusan nang makadungog ka ng mga dili maayo ng mga storya gitu. Sana all responsable nga pagkaamahan. Unlike sa papa sa kong mga anak, ginablock ko para malikayan niya iyang obligasyon. Bagag dagway. May makatulog ba ka mong tarungan, no? Ginablock ninyo inyong partner, mga lalaki. Tarong naman sa inyo mga ginabuhi. 1:24 sa itong oras. Time check is brought to you by Powder. Puti-puti tap na rin ba ang Pasko nyo? Bili na ng Surf Powder. Para sa instant puti in as fast as 2 minutes at instant pango based on internal technical tests on cotton after 1 wash. Results may vary. Forex Vitamin B1, B6, B12. Are excited. Soul Milks for kids. Ang pang-agap sa calf bago lumala. Tanduay-lay. Gaan na may kasama. Crimson. Use Crimson Vitamin Boost Conditioner every day for 10 times straighter and stronger hair versus non-conditioning shampoo. DTX 500. Suplemento ng hinimo sa sugarcane extract kung tao sa Marcoso. Barangay FM 100.7. Kapalit ko og Forex B, kung ginasabayan na ako kung sakto nga pagkaon og ehersisyo. Para makatabang batok sa tusok-tusok sa kamot, kung dili ko kasama sa akong pagbaligya. Forex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Forex Vitamin B1, B6, B12. Are excited. Isis, ang surf bar na ay pack na nindot. Pula, puti, ha! Pula, power puti. Salamat! Basta mga pangalan na J-Mark, Daniel Palarca mga kugyan. Familiar lagi na siya. Surf bar, ibang look, same galing. Presyong wais gihapon. Surf na! Maging wais with Surf Bars, Power Bula at Power Puti Galing with active clean technology para sa siguradong puti. Kung inahan ka, maagap din ka. Magsugod pa lang ganyang ubos sa imong anak. Kabalo na ka. Paspas ka mo aksyon aron dili na mo grabe ang short Bangon tayo! Ang Soulmilks for Kids. Ang pangagap sa ubo aron dili na mo grabe. Unilab yan. Carbamazepine is the generic name of Soulmilks. If symptoms persist, consult your doctor. Good morning, my dear plants. Ditiligan ko kayo para di kayo magayuan.
meow, meow. Eyesight makes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to Gutom na po EO. to da. Love your eyes. For expert Actually, wala pa ko na mahaw. Wala pa ko na niyot to. EO Executive Optical. Love your eyes. They're just a stall in the Real house. estate world, we must remain open to new opportunities. Isip ko sa real estate broker, I devoted myself sa paghandle og appointment sa akong mga clients. Maong focus lang yun sa goal. MX3 capsule helps me a lot. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Fastest 2 minutes, stays to internal technical test and comment after 1 wash. Results may vary. Fastest 2 minutes, stays to internal technical test and comment after 1 wash. Results may vary. Mga J Mark Ardison Tolibas Arsua. Para sa instant puti in as fast as 2 minutes at instant bango. Apil mo na mga responsable. Cotton after 1 wash. J Mark Ardison Tolibas Arsua. Sa hilan at hunahuna-on kun unsay luwas Ako mala bimboy. Lagi, paniwang na lagi ko. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Turn between two lovers. Running like a fool. Da, 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 da. Breaking down the rules. Turn between two lovers. Feeling like a fool. Bitaw, salamat kayo sa mga tanong sa atong Facebook Live, ha. Sarap ng Nescafe.